Hello, good morning po sa bawat isa. Kamusta po ang ating pagtulog? Sa ating paggising, tunay nga tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron tayong panibagong araw upang siya ay papurihan at pasalamatan sa kanyang mga ginawa sa atin. At tunay nga po, salamat sa privilege na pinagkaloob niya sa atin sa kahapon na tayo ay makapag-swimming, bagamat hindi man nakasama ang lahat. Salamat pa rin dahil marami pa rin pagkakataon na makasama at makapiling din natin yan para mas masaya tayong lahat. Amen? Ngayon po ay Easter Sunday. We celebrate Jesus Christ triumphant over sin and death. So kaya naman, ang Diyos ay nabuhay muli sa kanyang pagkamatay after 3 days upang patunayan niya na siya ang Diyos na makapangyarihan na nagmumula sa kanya ang buhay. Amen po, no? Easter proclaimed the victory of Christ who opened the way to eternal life with Him. So dahil sa pagkamatay ng Panginoon, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. Inaanyayahan ko po kayong tumayo para po sa ating panalangin. Yes. Let us pray. Jesus, thank you for making us a way for us to have eternal life with you. Because of your mercy and grace, we never have to be separated from you. Because you rose from the dead, we can experience your presence forever. Help me to celebrate this life-changing gift, not just on Easter Sunday, but every day. You are a reason. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay patuloy na magpupuri. Pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo kung kaya tayo may buhay na walang hanggan. At tayo ay naligtas mula sa kasalanan. Let us celebrate the goodness of the Lord and the faithfulness of the Lord in our lives. Redeemer, the thief of the mighty.
nga po, Panginoon, sa inyo, makapiling ka namin laging masaya. Kahit may problema, Lord, ikaw ang aming kapayapaan at kalakasan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, na inalay mo ang iyong buhay para sa aming lahat upang kami ay maligtas, Panginoon. Tunay nga dakila ka sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Even when I pray
Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Muli po tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Biblia. Kung may Biblia po tayo, makibukas po sa John 20, verse 1 to 18. Muli, John 20, verse 1 to 18. Ang sabi rito, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan niya inilagay. 3. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay napunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan. Ngunit, hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. 6. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyo binalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ng alagad ng naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. 11. Si Maria ay nakitang umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilis pa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit na puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa'y sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatuyo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. 15. Tinanong niya si Jesus, "Babae." Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan yun siya nilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi ng wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." 18. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Pagpalain po ang pagbasa ng Biblia. Maaari na po tayo makaupo. Good morning everyone. Tayo po ay magsisimula sa ating panibagong series sa buwan ng April. At ngayon pong buwan ng April, ang ating pong tema for this month ay pinamagatang The Savior, the Cross, and the Resurrection Life. At mula po sa araw na ito o mula po sa linggong ito hanggang sa 4th Sunday ng April ay tatalakay po tayo ng iba't ibang paksa patungkol po sa temang ito. So this morning, dahil Easter Sunday po ngayon o Resurrection Sunday, we'll be talking about the empty tomb, the full life. At sa susunod ng pong linggo ay ating tatalakay ng paksang pinamagatang The Power of Christ Resurrection. And then on the 3rd Sunday, we'll be talking about the assurance of salvation. And on the last Sunday, we'll be talking about walking in the new life.
paglalakad o pamumuhay ng bagong buhay. No? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, kinukumit po namin sa inyo ang araw na ito, ang oras na ito kung saan po isineselebrate namin ang at inaalala ang inyong muling buhay, na kayo po hindi nanatiling patay at kayo po ay nabuhay at ngayon ay nananatiling buhay at mabubuhay magpakailanman. Dalayan ko nga po, Panginoon, na ito pong pag-aaral na ito ay maging makabuluhan at mabunga sa aming lahat sa umagang ito, Panginoon. Dalayan ko nga po na habang inaalala namin ang inyong muling pagkabuhay, dalayan ko po na makita rin po namin kung papaano po namin ipapamuhay ang buhay na binago po ninyo. At kung papaano po ang inyong yarihan ay dadaloy din sa aming buhay sa pamagitan ng inyong Banal na Espiritu. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isipin po natin ito, imaginein po natin mga kapatid. Merong isang babae o isang misis na nawala ng mahal sa buhay. Araw-araw bumibisita siya doon sa puntod ng kanyang asawa, hindi para mag-celebrate, kundi para magdalamhati. Kasi para sa kanya, doon na nagtapos ang lahat. Doon na natapos ang kanilang mga pangarap, doon na natapos ang kanyang pag-asa, at doon na nagtapos ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ganito rin po ang nararamdaman ni Mary Magdalene nung umagang yon. She came to the tomb expecting death, but she encountered life. Minsan, ganito rin po tayo. Akala natin tapos na ang relasyon, akala natin tapos na ang ating mga pangarap, akala natin wala na mangyayari sa ministry, or even faith natin, akala natin hanggang doon na lang. But the message of this resurrection is that when we think it's over, God is just beginning. When we think it's over, akala natin tapos ng lahat, akala natin wala nang mangyayari, yung pala, nagsisimula pa lang ang Diyos. Doon pa lang siya nagsisimulang kumilos ayon sa kanyang plano. Sa ating po pag-aaral ngayon, ito po yung ating ito po yung pinaka buod o yung big idea na tinatawag, no? The empty tomb is not just a proof that Jesus lives, it is an invitation for us to live a full, transformed life. Ito pong muling pagkabuhay ni Jesus na ating binasa kanina mula sa ating text ay nagpapaanyaya sa atin na mamuhay ng buhay na katulad ng ipinangako ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa John chapter 10, I came that they might have life, a life that is full and meaningful. Ito po yung buhay na nais na ipamuhay natin. Nais ng Diyos ay pamuhay natin. Ito po yung buhay na gustong iparanas ng Panginoon sa atin. A life that is full and meaningful. And this topic, ito pong resurrection, ay nagpapakita sa atin, nag-aanyaya sa atin, na tayo po ay mamuhay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na binago ng Panginoon. Si Mary, nandun siya ng umagang yon, sa libingan ng Panginoon, umiiyak, naguguluhan, naghahanap ng sagot. Hindi niya alam na ang hinahanap niya ay nasa harap na niya. Pero bago pa niya maranasan yung kagalakan, pinadaan muna siya ng Panginoon sa kalituhan. Pinaranas ng Panginoon sa kanya yung confusion. Imagine natin ano yung nararamdaman niya during that morning. Ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. Ano yung feeling, no? At ito po ay naglilid sa atin doon sa unang punto ng ating mensahe. Una, the empty tomb confuses us before it changes us. Katulad ni Mary, may mga pagkakataon po na pinapadaan tayo ng Diyos sa confusion, kalituhan, dahil meron siyang gustong baguhin sa atin. Nakita ni Mary, wala na yung malaking bato na tumatakip doon sa libingan. At ito pong malaking bato na ito, hindi po maitutulak ng isa, 2 tao lamang. Kung sa panahon natin yun, baka crane ang
kinakailangan gamitin para maitulak o ma-move itong malaking bato na tumatakip sa libingan ng Panginoon Jesus. No? So, he saw the stone rolled away, or she saw the stone rolled away, and her first reaction was not faith, but confusion. Nalito po siya, nagulat po siya. Ano nangyari? Bakit nakabukas ang libingan? Nasaan ang bangkay? No? So maraming tanong si Mary nung umagang yon. No? Ito po si Mary Magdalene. Ito po yung babaeng pinalaya ng Panginoon mula po sa pagkakasanib ng 7 demonyo. No? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 7 demonyo ang sumanib sa kanya. At siya'y pinalaya ng Panginoon mula sa pagkakaalipin, sa pagkasanib ng 7 demonyong yun. Kaya po, simula nung siya pinalaya ng Panginoon, siya po ay naging tagasunod ng Panginoon. So, hanggang yun, kasama niya yung mga ibang mga babaeng tagasunod ng Panginoon, pumunta sila sa libingan para sana ipagpatuloy yung hindi natapos na procedure sa bangkay ng Panginoon. Yung mga paglalagay ng mga spices sa bangkay ng Panginoon. Dahil marahil ginabi na si Joseph at si Nicodemus nung Friday, at pagkatapos ng Friday, kinabukasan Sabat, so hindi sila pwedeng gumalaw o kumilos, no? Magtrabaho. Kaya, maaga pa lang nung linggo, ay naroon na ang mga babaeng ito. Pero pagdating nila doon, ay nagulat sila, at ang kanilang first reaction ni Mary, ay ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Kinuha nila ang bangkay ng Panginoon. Saan nila dinala ang bangkay ng Panginoon? Kaya ang ginawa niya, pinuntahan agad niya si Peter at si John. Tumakbo siya kay Peter at kay John at sinasabi niya, they have taken the Lord. Kinuha nila ang bangkay ng Panginoon. Ninakaw ang bangkay ng Panginoon. No? Even the disciples, when they saw the empty tomb, they did not yet understand. Pagdating ni Peter doon at ni John, hindi nila maintindihan ano nangyayari. Bakit wala ang bangkay ng Panginoon? Ninakaw nga ba ang bangkay ng Panginoon? So maraming, katulad ni Mary, maraming tanong tumatakbo sa kanilang isipan nung panahon na yon. Mga kapatid, minsan ganito rin tayo. When God moves in a way we don't expect, we don't immediately believe. Katulad nila, na-confused din tayo, nalilito tayo. So ang first reaction natin is not faith. Hindi tayo agad naniniwala kasi nalilito tayo. Ano ba mga nangyayari? No? Because God is moving in a way na hindi natin ina-expect na ganun pala ang gagawin ng Diyos. Katulad na nangyayari sa bangkay ng Panginoon. No? So, we don't immediately believe. Instead, nagpapanik tayo. Minsan hindi natin i-expect ang galaw ng Diyos. Kaya, nagugulat tayo at nagpapanik tayo. Katulad na lang halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Lord, bakit? Bakit ngayon pa? O paano ng pamilya ko? Nagkaroon ka ng karamdaman, may sakit ka. Lord, nasaan ka? Nagsarado ang mga opportunity sa'yo. Lord, kinuha mo ba ito? So, nagtatanong tayo, hindi agad clarity ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sometimes, He allows confusion first. Hindi agad malinaw ang lahat. And sometimes, inaalaw ng Diyos na magulumihanan tayo, ma-confuse tayo, malito tayo, magtanong. Parang, parang GPS. Kapag ang iyong Waze o Google Map ay biglang nagsabi ng recalculating, paikot-ikot yan, recalculating, akala mo, mali na. Pero, inaayos lang pala niya yung system at binibigyan ka ng mas tamang course o tamang ruta. No? O kaya naman, kung minsan, nililigaw ka pala. Diba? Yung mga gumagamit ng mga Waze at Google Map, minsan, ang lapit-lapit pa lang pala, paiikutin pa kung saan-saan. No? So, ganun ang nangyayari minsan sa GPS. No? Now, the empty tomb looked like at first a problem. Akala nila problema. But it was actually a miracle.
nung una hindi nila makita yung malaking himala na nangyari, na isang patay, after 3 days, nabuhay. Dahil iniisip nila, ninakaw ang bangkay ng Panginoon. Kinuha nila ang bangkay ng Panginoon. Now, ang katotohanan dito is that God's work often looks confusing, but later on, it becomes clearer. Number 2, Jesus meets us personally in our brokenness. Doon po sa verses 11 to 16, sabi doon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa may gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, ate. Sa panahon siguro natin ngayon, ang sinasabi nito ay ate. Or, ang sabi ng anghel, ale. No? Pero sa panahon kasi, ang katawagan palagi, kapag babae, ate o kuya. No? Sabi ng anghel, ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Pagkatapos nun, lumingon siya at pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit, hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. So napagkamalang pa niyang gardener si Jesus. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Oy, bumalik pala. Sabi doon sa verse 16, Maria, ani Jesus, humarap siya at kanya sinabi, Rabboni, ikaw o ibig sabihin, guro. So, hindi agad nakilala ni Maria o ni Mary si Jesus. Akala niya nga, gardener. O akala niya, tagapangalaga ng mga halaman doon sa pinaglibingan. Yung kausap niya. Dahil nga, during that time, confused siya. Hindi malinaw ang kanyang pagtingin sa mga bagay-bagay. Kaya, hindi niya nakilala ang Panginoon. No? So, nanatili doon si Maria, nananagoy siya, umiiyak siya, at kahit na nandun si Jesus, hindi pa niya nakilala until na tinawag siya ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, Mary. At dito nagsimulang magbago ang lahat. In her emotional distress, hindi niya namalayan na nasa harapan na niya si Jesus at nung una, hindi niya nakilala. Alam niyo, ang sobrang pagdadalamhati, tulad nitong si Mary, sobra-sobra yung kanyang pagdadalamhati, sobrang emotional distress yung kanyang pinagdadaanan, napakasakit itong kanyang dinaranas na sitwasyon. Ang mawalan ka ng mahal sa buhay ay hindi biro-biro. And sometimes, yung mga nauulila ay dumaranas katulad ni Mary ng mga emotional distress. Yung sobrang pagdadalamhati, minsan nagdudulot ng pagkabulag. Not literally, hindi ka makakita, pero we fail to recognize the presence and move of God in this kind of situation, katulad na nangyari kay Maria. Hindi ka literally bulag, pero hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos. Hindi mo nakikita yung kamay ng Diyos sa sitwasyon mo. Katulad ni Maria. Nasa harap na niya si Jesus, pero hindi pa niya nakilala. Bakit? Because grief can blind us. Ang sobrang pagdadalamhati ay maaaring makabulag sa atin emotionally, spiritually, not just, hindi literally pagkabulag, kundi emotional at spiritual na pagkabulag. Pag sobrang sakit, hindi mo na makita ang kamay ng Diyos. Pag sobrang pagod, katulad ng mga nararamdaman o mga nagsunog kahapon sa ilalim ng sikat ng araw,
habang naglulunoy sa karagatan. No? Pag sobrang pagod, hindi mo na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero, pansinin po natin ang nangyari. Si Jesus hindi sumigaw ng sermon kay Mary. Simple lang. Tinawag lang niya ang pangalan ni Mary. Sabi niya, Mary. Parang isang nanay na nasa loob ng isang crowded na mall, napakaraming tao, pero once na tinawag yung kanyang anak sa kanyang pangalan, lilingon yung kanyang anak. Di ba? Because there is power in being known personally. Si Mary, personal na kilala ni Jesus. And there is power in this kind of situation. Kaya, isang tawag lang ni Jesus sa kanyang pangalan, dun niya biglang nagbukas yung kanyang spiritual eyes at nakilala niya si Jesus. Jesus doesn't just solve our problems, He calls us personally. Hindi lang siya isang Diyos na malayo. He's not just watching us from a distance. Siya ay Savior na intimate o malapit sa atin. And He longs for this kind of relationship with us. An intimate relationship. Dito po yung nilulong ng Panginoon. Ito pinananais ng Diyos sa atin na magkaroon tayo sa Kanya. Isang malapit na relasyon. A close and intimate relationship. That's why kilala niya tayo personally by name. Katulad ng pagkakilala niya kay Mary. Because He longs to be intimate with us. Number 3, the resurrection turns our grief into purpose. Sabi sa verse 17 to 18, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. After recognizing Jesus, Mary's role changed from grieving to going, from weeping to witnessing. Sabi ni Jesus sa kanya, go to my brothers. Pumunta ka sa aking mga kapatid. Ang tinutukoy po niya ay yung mga ibang mga alagad. And Mary became the first witness of the resurrection. From broken woman to first preacher of the resurrection. Grabe yung nangyaring transformation sa buhay ni Mary. Grabe yung pagbabago ng kanyang buhay. Hindi lang siya nakaranas ng comfort mula sa Panginoon, she was also commissioned to go and share the good news. Ganito ang Diyos kapag kumilos sa ating buhay. Hindi lang niya inaayos yung ating puso, binibigyan pa tayo ng purpose. Parang isang taong gumaling sa matinding sakit, di ba? Kapag isang tao pinagaling ng Diyos sa isang malalang karamdaman, hindi lang siya natutuwa dahil gumaling siya. Nagiging testimony siya para sa iba. Lagi niyang ikinukwento yan. Lagi niyang pinagpapasalamat sa Diyos. At lagi niyang ibinabahagi yan sa ibang tao kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya, kung paano siya pinagaling ng Diyos. At sinasabi niya sa iba, kung nagawa ni Lord sa akin, kaya niya rin gawin ito sa buhay mo. That's why napaka-powerful ang kanilang testimony dahil personal, first-hand na experience nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila, kung paano sila pinagaling ng Diyos. At hindi sila matatahimik kapag hindi nila ito naikwento sa iba. Kapag hindi nila ito naibahagi sa iba. Katulad ni Mary, nang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, nung ginamit siya ng Diyos, hindi talaga siya natahimik hanggang hindi niya binabahagi ang kanyang na witness, ang kanyang naranasan. The resurrection doesn't just lift us out of sorrow, it sends us into purpose. Nagkaroon ng layunin ang buhay ni Mary simula nung araw na yon na na-encounter niya ang buhay na Kristo.
The empty tomb offers a full life today. Mga kapatid, itong pinag-uusapan natin na resurrection o muling pagkabuhay ay hindi lang ito part ng history. It is a present reality. Ito po'y katotohanan. Ito po ay totoo. Hindi lang Jesus rose from the grave, kundi Jesus is alive now. Amen? Hindi lang siya nabuhay na maguli, siya po ay nabubuhay ngayon at mabubuhay magpakailanman. Kaya, ibig sabihin, dahil siya ay nabuhay na maguli, hindi ka nag-iisa because Jesus is alive. Hindi ka nakastuck sa sitwasyon mo ngayon because Jesus has conquered death. Hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo because Jesus writes new beginning. Parang isang ilaw sa madilim na kwarto. Kahit gaano kadilim, isang switch lang, isang pindot lang sa switch, nagbabago ang lahat. Nagkakaroon ng liwanag. The empty tomb is that switch. Mary came to the tomb empty. Empty of hope, empty of joy, empty of direction. But she left full. Full of purpose, full of joy, full of life. The tomb was empty, so her life could be full. Ang tanong, are you standing outside the tomb crying? Or have you encountered the risen Christ? Are you living in confusion? Ngayon ba ay nalilito ka pa rin? Nagtatanong ka pa rin? Or you are walking in a resurrection life? Pagbulayan po natin yung mga tanong na yan. Nalilito ka pa rin ba? Or ikaw ay namumuhay katulad ng buhay na ninanais ng Diyos sa iyo? Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, salamat dahil hindi ka nanatili sa libingan. You are alive and you will live now and forever. Sa mga pagkakataon na kami po ay confused, hurting, at wawala ng pag-asa, tulungan niyo po kami makita ka. Call us by name, just like you called Mary. Turn our grief into purpose. Turn our emptiness into fullness. And help us live not in fear, but in resurrection power. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil dito nagkaroon tayo ng pag-asa at tunay po na siya ang nagpupuno sa ating buhay. Amen. So tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So mga kapatid, as we come to our offertory, alalahanin natin na ang Diyos na ating sinasamba ay hindi Diyos na kumukuha lang, kundi siya ang Diyos na unang nagbigay sa atin ng kanyang buhay. Amen. At pag-ibig. Kaya naman, so ibinigay niya ang kanyang anak, binigay niya ang kanyang buhay, at dahil doon, naranasan natin ang empty tomb full of life. So ngayon, ang pagbibigay natin ay hindi lamang obligasyon, kundi ito ay response natin ng ating mga puso. So, kung iisipin natin, wala naman tayong maibabalik na katumbas na ginawa ni Jesus para sa atin. Pero nagbibigay tayo dahil nagpapasalamat tayo at nagtitiwala tayo. At kinikilala natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen po ba? So, giving is not losing. It is trusting God with what He has already given us. So, kaya naman, habang tayo ay nagbibigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pananampalataya, at magbigay tayo ng may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Because we are not giving to a system, we are giving to a living God. Amen po ba? So, ihanda natin ang ating mga puso sa pagbibigay. Maaari na po tayong magkaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen.
a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Tayo po lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyayang natatanggap namin araw-araw. Sa oras na ito, ibinabalik namin sa inyo ang bahagi ng aming pagpapala. Pagpalain mo ang mga handog na ito gamitin para sa iyong gawain. Pagpalain mo rin ang bawat nagbibigay ang kanilang kabuhayan, pamilya at pananampalataya. Turuan mong kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay at mamuhay na may pusong nagbibigay, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan sa araw-araw at ang pag-ibig mo na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. We all pray this in Jesus' name. Amen. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating announcements. So, unang-una po, welcome ko po ang bawat isa na nandito. And thank you din po sa mga nag-lead today. For our call to worship, we have Leisure Galito. For our scripture reading, yours truly. And for our offertory, we have Pastora Helen Malang. And for our speaker today is Pastor Rafi Malang. And we also acknowledge the praise and worship team. Ang ating nag-lead is si Ate Lay for our song leader, and backup si Micaela and Vanessa. And also, ang ating mga musicians, si Justine, si Jermaine, Jasper, and Robic, and also me. So, for next Sunday, wala pa pong naka-assign. So, prayer meeting. So, for our weekly activities, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m., youth small group every Sunday after service, Children's Sunday School Sunday at 3 p.m. And ang nag-sponsor po last week is si Jermaine Tatan. And for this April, first Sunday, we have Pastora Helen Manang. So next is Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. And also for our announcements, we have the mission trip at Polillo Islands. So this is limited to only 24 participants, and gaganapin ito sa April 20 to 24, 2026. So may registration fee po na 3,000 and include 3,500, and included na po ang food and transport. So orientation is April 11, and ang deadline for confirmation is April 15. So next, wala na po. So tinatawag ko po muli si Pastor Rafi para po sa ating communion. Ang ating pong mensahe para sa ating communion sa umagang ito ay pinamagatang From the Cross to the Empty Tomb. At ang ating text ay matatagpuan pa rin sa John chapter 20, verse 1. Bago po nagkaroon ng empty tomb, may nangyari munang full sacrifice. Hindi pwedeng pag-usapan ang resurrection kung hindi natin aalalahanin ang cross. Bago ang tagumpay, may paghihirap, may dugo, may kamatayan. Si Jesus, hindi lang siya nabuhay maguli, siya po ay unang namatay para sa atin. Minsan gusto lang natin yung empty tomb, yung victory, yung breakthrough, yung bagong buhay. Pero nakakalimutan natin na may presyo ang lahat ng yon. The empty tomb is powerful because the cross was painful. Nung sinabi ni Jesus na it is finished, ibig sabihin tapos na ang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, habang tayo po ay nagko-communion, hindi lang tayo hindi lang tayo nagko-commemorate, hindi lang natin inaalala ang sakripisyo ni Jesus, tayo po ay tumatanggap din ng biyaya. Hindi lang tayo nag-reflect sa kanyang ginawa doon sa krus, tayo po ay nirenew ng Panginoon. At
yung po mga elemento, yung tinapay na nagsisimbolo sa kanyang katawan, ang kanyang katawan na nasugatan, ang kanyang katawan na nasaktan at inialay para sa atin, dahil sa kanyang katawan, tayo ay may bagong buhay. Yung saro o yung grape juice na ating iniinom, ito po yung sumisimbolo sa kanyang dugo. Yung dugo niya ay binuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang dugo, tayo po ay malaya na. Dahil sa kanyang dugo, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, mamaya habang tinatanggap natin yung tinapay at yung saro o yung tinapay at grape juice, una, alalahanin natin ang kanyang mga sakripisyo. Pangalawa, tanggapin natin ang kanyang biyaya. Pangatlo, mamuhay tayo sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Because of the cross, the tomb is empty and our lives can be full. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa inyong katawan na nasugatan para sa amin. Sa inyong dugo na ibinuhos para sa aming mga kasalanan. Habang tinatanggap po namin ang mga elementong ito, ang tinapay na nagsisimbolo sa inyong katawan at ang Diyos na nagsisimbolo sa inyong dugo, linisin niyo po ang aming puso. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, at nawa ay ang aming buhay ay magkaroon ng pagpapanibago o renewal. Tulungan niyo po kaming mamuhay, hindi lang sa alaala ng krus, kundi sa kapangyarihan ng inyong muling pagkabuhay. Itong ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang tagapagligtas. Amen. Sige po, pwede na po nating simulan. Kumot po rin yung tinapay at yung juice at maya po sabay-sabay nating kakainin at iinumin. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Sa ating pong pagtatapos, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay let's meditate upon the message of this song. Ito po isang celebration song. No? At ito po ay in-invite ko po si Phil Wickham para i-lead tayo sa ating closing song. No? Pwede natin sasakayan. The God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison door, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God is still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ang libingan ay walang laman. Dahil Ikaw ay buhay. Salamat dahil sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay, ang aming mga pusong dating puno ng takot, lungkot at kalituhan ay napapalitan ng pag-asa, kagalakan at bagong buhay. Lord, tulad po ni Mary, minsan kami po'y umiiyak, nalilito, at hindi na kayo agad nakikilala. Hindi namin nare-recognize yung inyong pagkilos. Pero salamat dahil tinatawag nyo kami sa aming pangalan at pinapaalala nyo po na hindi nyo kami iniiwan. Ngayong araw na ito, tulungan nyo po kaming iiwan ang aming dating buhay, ang buhay na may takot. Tulungan nyo po kami na yakapin ang aming bagong buhay na galing sa iyo at mamuhay na may layunin at pananampalataya. Gawin niyo po kaming saksi ng inyong kabutihan at ang aming buhay ay maging patotoo na Ikaw ay buhay at kumikilos hanggang ngayon. Salamat Panginoon dahil ang aming buhay ay hindi na walang laman kundi puno ng iyong presensya, kapangyarihan at pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, humayo kayo ngayon na may kagalakan at kapayapaan sa inyong puso. Nawa ang Diyos na muling bumuhay kay Kristo Jesus mula sa libingan ang siyang magpuno sa inyo ng bagong lakas, bagong pag-asa at bagong layunin. Lumakad kayo hindi sa takot kundi sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Mamuhay kayo hindi sa kalungkutan kundi sa kagalakan ng Panginoon. At nawa ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikisama ng Espiritu Santo ang sumainyo ngayon at magpakailanman. Go in peace, live in fullness, and proclaim Christ is alive. Amen. Amen. God bless you all.